ba or ititigil na ho yung pagtanggap ng barangay or certificate of residency na manggagaling sa barangay as a requirement for registration, kasi basically narinig lang din natin sa news na may ganyan nga na hindi na pahintulutan, but as of now we're still waiting for the resolution to that effect. Sa totoo lang, marami naman po tayong alternative na requirements na pwedeng ipresenta kung tayo ay magpaparehistro o kaya lilipat ng voting residence. Siyempre, any government issued ID ang tinatanggap natin. So long as updated ho yung address na nakalagay dyan. Like for example, driver's license, yung ating national ID, student ID also, tinatanggap po natin yan. Yung SSS, GSIS, yung ating passport, yung ating NBI clearance, pwede ho yan. So basically, ang hindi lang natin ho tinatanggap ay yung cedula, yung barangay clearance. Samantala sa kabilang banda naman mga kabombo, nagpaalala rin ang COMELEC Dagupan City sa lahat ng mga tumakbong kandidato dito po sa syudad na magpasa o magsumite ng kanilang statement, contributions and expenditures o SOSE, mga kabombo, sa nakalipas po na halalan. Hindi lamang po ito doon po sa mga nanalo kasi baka naman akala po nila sa mga winners lang. Hindi. Amin niya, analo o atalo, kinakailangang makapagsumite ng SOSE, mga kabombo. Dahil hanggang lang po yan, Hunyo 11, June 11. So starting tomorrow o starting ngayon hanggang they only have 2 weeks. Ang hindi po makakapagsumite ng SOSE sa itinakdapong panahon, hindi po makakaupo sa kanyang opisina o sa kanyang pwesto, mga kabombo. Sa nasabing SOSE, dito po makikita yung kabuuang gastos ng kandidato sa pangangampanya. Gayun din po ang lahat ng mga contribution at donasyon na kanyang natanggap. Lahat po ng mga dokumento dapat ipanotaryo. At ang pamimeki po nito, maaari po silang makasuhan po ng perjury. Kaya't habang yung mga campaign fund na hindi po nagastos, maaari pong ideklara at idulog naman po yan sa Bureau of Internal Revenue para sa pagproseso sa buwis po nito, mga kabombo. So narito, pakinggan po natin yung bahagi ng pahayag sa bagay na ito ni Attorney Michael Frank Sarmiento, ang COMELEC officer po ng Dagupan City. Unang isinagawa natin dyan is nagpadala tayo ng notice sa lahat ng kandidato dito sa lungsod ng Dagupan to remind them on their obligation to submit SOSE until June 11. So ipinaliwanag ho natin na hindi ho extendable yung itong deadline, kasi ang nagsaad ho ng deadline ay yung mismong Fair Election Act. And so far as of today, out of 27 candidates na nag-file ng kanilang COC, meron lamang tayong 5 na nakapag-comply doon sa submission ng SOSE. So I'll take this opportunity to remind everyone, hindi lang ho yung naproklama, kundi lahat ng kandidato, hindi lang dito sa lungsod ng Dagupan na buong probinsya ng Dagupan na meron na lamang tayo hanggang June 11 para magsumiti ng ating statement of contributions and expenditures. And please take note na hindi ho namin tatanggapin ang mga SOSE na ipinail through registered mail, LBC, or kahit anong third-party submission ng SOSE. So kailangan ho personal na isumiti ang SOSE. Kung hindi man ho maharap ng kandidato mismo, pwede naman ho silang mag-authorize ng kanilang duly authorized representative. Well, una, sa mga na-proclaim, hindi ho sila makakapag-assume kung hindi ho sila nakapag-submit ng kanilang SOSE until June 11. So, ang danger ho dyan, baka ma-forfeit yung kanilang seat due to their failure to submit SOSE. And then, na-proclaim man o hindi, meron hong karampatang fine na hindi ho bababa sa 15,000. And then, syempre kung meron na silang 2 eleksyon na hindi ho nakapag-file ng SOSE, pwede ho silang makasuhan ng election offense. And when we say election offense,
para kaakibat dyan yung tinatawag na perpetual disqualification to hold any public office. So wag ho nilang babaliwalain yung pagsusumiti ng SOSE kasi meron na ho tayong president na na-filean ng perpetual disqualification dahil lamang sa hindi pagsumiti ng kanilang SOSE. Unang sinagawa natin dyan is nagpadala tayo ng notice sa lahat. Samantala mga kabombo, Kandidato dito sa natanong din natin kay Attorney Michael Frank Sarmiento. Mag-file ng protest. So, fortunately, wala naman ho nag-file ng protest. So, we can only assume na tinanggap po ng ating mga kandidato yung resulta ng election. It's a good sign of moving forward dito sa lungsod ng Dagupan. Actually, during the before election, nakatanggap po tayo ng dalawa na basically anonymous complaint through email natin, and we asked them to formalize yung kanilang complaint. So as of now, wala naman ho silang response doon sa request natin na gawing formal complaint. And then nalaman ko lang din sa PNP and then sa DOJ na merong na-file na vote buying case dito sa fiscal sa Regional Trial Court. So inaantabayanan din natin kung kailan magsiset yung. Samantala sa mga usapin naman po sa mga honorarium na mga kaguruan na nagsilbi dito po sa Dagupan City, mga kabombo. Ayan, good thing dahil 100% na pong ng bilang po ng mga umaktong kaguruan natanggap na yung kanilang honorarium. Narito po yung karagdagan pang pahayag ni Attorney Michael Frank Sarmiento. 100% po na i-distribute na natin yung mga honorarium ng ating mga poll workers. So ang ginawa natin dito sa Dagupan City, tayo ho yung pumunta sa mga voting centers para hindi na ho kailangan pumila ng kahaba-haba ng ating mga teachers dito sa ating tanggapan. And syempre, yung naririnig ho natin na additional honorarium na I think 1,000 yata, inaantabayanan ho natin kung kailan ho yan darating at kung sakali man na lalabas ho yan, i-release ho natin kaagad kasi deserve naman ng ating mga kaguruan itong additional honorarium. So we are updating our teachers kung kailan at kung paano ho yung distribution na gagawin natin dito sa Dagupan. 100 mga kababayan, lalong-lalo na doon po sa mga magpaparehistro at syempre dito po sa mga kababayan po natin na mga natalong kandidato sa nakalipas na eleksyon na magsumite ng kanilang SOSE, mga kabombo. Narito pa yung kanyang bahagi ng pahayag. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating constituents ito sa lungsod ng Dagupan. So nakapagtakda ho tayo ng 87.42 voters turnout. So malaki ho yan, although mayroon tayong dinecline na 2% from the 2022, pero usually kasi talagang downward ang voters turnout tuwing midterm election. But again, yung 87% mataas pa rin ho yan. Actually nasurpass pa natin yung national voters turnout. And then siyempre sa mga kandidato, pinapaalalahanan namin yung inyong obligasyon na magsumiti ng inyong statement of contributions and expenditures. You are given until June 11 lamang para magsumiti. Wala ho itong extension. Hindi lang ho hard copy, pati ho soft copy ng inyong SOSE, i-require ho natin. So makipag-ugnayan ho tayo sa tanggapan ng COMELEC upang sa gayon maiwasan yung inconvenience. So pwede naman ho kayong magpa-check muna bago kayo magsumiti ng inyong SOSE. Win or lose, kailangan mo mag-submit ng SOSE. And then, siyempre, doon sa mga naiproklama, siyempre, maniningil na ho yung ating mga constituents ng inyong mga ipinangako, yung mga nilatag na programa or plataforma nung nakaraang campaign period. So, patuloy ho namin na kayong sisingilin doon sa inyong mga wishes nung nakaraang campaign period. And syempre doon naman po sa mga hindi ho pinalad, again, pinapaalala natin na magsumiti rin kayo ng SOSE. Sabi nga natin, regardless of the outcome, you are obliged to submit your